bakit naman wala ka pa rin sa Cebu? Oo Buti pa nga. si Sara, kahapon pa nandun. Pero nandun na si VP Inday. Pag ganyan, dapat ang presidente tumakbo kagad doon sa lugar ng kalamidad. Sapagkat iba ang presensya ng leader ng bansa at naroon nagbibigay ng mga direktiba at nakikita ng taong bayan. Kaya dyan mahina yung ating presidente. Kaya tuloy nakukumpara siya kay BP Inday Sara. Pinaplano niya pa lang yung isa nandun na at tumutulong na. At syempre, iba din kasing impact attorney sa makita yung Pangulo, no? Na agad-agad na nandoon agad para kausapin, kumustahin yung mga kababayan natin na tinamaan nga dyan dun sa matinding pagyanig dyan sa Cebu. Attorney Naalala, sa, yes, attorney. naalala ko tuloy yung nung si Presidente Duterte mayor pa. Mhm. Nauna natin, siya nagpunta ron nung walang nakakaalam. Mhm. Balitaan na lang natin, siya ang unang-una nagpunta. Mhm. Ngayon, sa Bacolod ba yun? O sa Tacloban? Sa Tacloban, Tacloban. attorney. Mhm. Yung anong typhoon yun? Undoy ba yun? Yolanda. Ganda, Mm. di ba? Mayor Mhm. pa siya noon, nandun na kagad siya. Ay. Di ba si Presidente Duterte ayaw na ayaw yung kanyang Mhm. pangalan nakalagay. Pati nga larawan niya ayaw na nilalagay sa opisina, pinapatanggal niya. Tanong mo kung naniniwala ako, hindi. Hindi. Sa kanya, pinangalandakan niya na hindi niya kakilala ito. Pala tapos nasa, saka yung picture parang sa loob ng bahay o sa loob ng opisina, hindi masyadong obvious. Alam mo, yung aking part 2 ng aking article sa Manila Times, kasama doon yung mga tao na aking sinuri at binigyan ng mga pagsusuring matitindi sa kanilang mga sasabi nating background. Kagaya niyan, yung senador na yan, nagmamalinis siya, papakitang gila siya, pero ang katotohanan, marami siyang nakaraan na questionable. At ang pinakamatindi nga yung palagi kong sinasabi, na siya ang pasimuno ng pagpapagawa ng isang bagong building sa Senado kung saan gagawing opisina ng mga senador. At yung building na yon nagkakalaga sa simula parang 22 billion pesos ang halaga. Ito'y lumobo na sa 35 billion pesos. At siya ang pasimuno niyan, siya ang nagipaglaban diyan, siya ang nag-initiate, siya ang principal author para magkaroon ng ganyang project. Pero yung 35 billion pesos, sana yung perang yun ay ginamit sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, ng mga ospital, ng mga tulay, at kagaya nitong kalamidad, sana nagagamit yun. Pero hindi. Yun ay ginugol nitong senador na ito para sila ay makaopisina sa magarang malapalasyo na building. Para, hindi ba ang tawag doon ay corruption? Corruption sapagkat ginagamit mo ang pera ng taong bayan para sa iyong sarili. Para sa iyong mga senador. Kaya mabuti na lang itong mga senador na kagaya nila Robin Padilla, Senador Bato at Senador ano pa yung isa? Bongo. Kontra sa ganyang mga ganitong klaseng batas at mga proyekto na naglulustay ng pera ng bayan para sa kabutihan ng nasa lahat nakaupo sa posisyon sa gobyerno. Mhm. Correct. Kaya ngayon maraming disappointed sa kanya pati yung pati dun sa pagboto.
Nag-abstain ba yan doon sa pagboto na i-house arrest na lang si Presidente Duterte dahil for humanitarian consideration? Ah, Siya yata at saka Senator si Soto. Senate President Soto. nag-abstain. O kaya binabati ko siya ngayon. Maraming bumabati ko sa kanya at naglalabasan yung mga dati niyang kaso sa Corazon Balating at kung saan-saan pa. Lumalabas sa social media. Let's Yan talk ang about that, Attorney nagtataka pa si General. Parlade. Kakampi nga kakampi. Kakamping. Kakampi ang kaliwa. O, kaya ganun ang posisyon niya. Sa akin, pagdating sa mga investigasyon, lahat patawag. Ang problema, namimili sila Hindi ba? Ayaw nila patawag sino yun? Ayaw patawag nila si Valdez. O sino-sino? Yung tinuturo ng lahat ayaw nila ipatawag. Interparliamentary courtesy daw. Kung sa tingin nila ay meron silang ebidensya na nagpapakita na maaaring imbuelto o ugnay sa isang proyektong illegal o may anomaly. O ipatawag nila. Hindi yung problema. Namimili sila Pagkakampi nila ay nila ipatawag. Pagkalaban, pinatatawag. Unang-una, hindi na nga dapat yung pinapatawag Dahil mayroon ng ebidensya na tumanggap ng 10 milyon. Inamin na rin nung may-ari ng construction. Dapat yan, diretso ng demanda. Ayaw mo na sila magpaliwanag sa umuman. Umunang pagkakataon. Useless yung mga ganyan. Kailangan diretso ng demanda. Pangalawa, sa isang pribilehiyong speech, kung matatandaan mo, ng isang araw, itong si Escudero ay nagbigay ng kanyang talumpati at binibira niya si Martin Romualdez. Pero sa kanyang payag, iniwasan niya. Wala siyang sagot sa mga akusasyon sa kanya na tumanggap siya ng milyon na pera na galing sa mga flood control projects. At wala rin siyang sinasagot diyan sa pagtanggap niya ng 10 milyon sa kanyang kampanya na illegal sa ngayon sa batas. Kaya yan ang problema, alam nyo. Hindi po pwedeng hindi kayo makatakas. Pag meron kayong ginawang illegal, darating ang panahon ang pananagot ninyo. Yan ang tandaan ng mga nakaupo sa kapangyarihan. You're not forever immune. Accountability. Kahit na anong sip-sip nyo kung sino ang nasa kapangyarihan, darating ang panahon ng paniningil ng tadhana. Alam mo kasi, naging problema niyan. Kaya naging constitutional yung batas. Yung mga politiko, dahil hindi ba sino magawa ng batas? Yung mga politiko, pinakialaman talaga nila puro interes ng mga nagpasa ng batas na yan ang nangibabaw dun sa lugar na yan. Kaya, illegal. Puro mali. Mali lahat ang mga ipinasok nila sa batas. Sinama pa nga nila sa law, diba, na hindi dapat. Maraming mga kamalian na natuklasan ng Korte Suprema, kaya pinawalang bisa ang batas na yan. Kaya ngayon, eto, back to square one. Maganda ang mga executive orders, mga kautusan ni Presidente Marcos, pero bakit naman wala ka pa rin sa Cebu? Oo nga. Tara, kahapon pa nandun. Pero nandun na si VP Inday. Pag ganyan, dapat ang presidente tumakbo kagad doon sa lugar ng kalamidad. Sapagkat iba ang presensya ng leader ng bansa at naroon nagbibigay ng mga direktiba at nakikita ng taong bayan. Kaya dyan mahina yung ating presidente. Kaya tuloy nakukumpara siya kay VP Inday Sara. Pinaplano niya pa lang yung isa nandun na at tumutulong na. At syempre, iba din kasing impact sa na makita yung Pangulo, no? Na agad-agad na nandoon agad para kausapin, kumustahin yung mga kababayan natin na
tinamaan nga diyan dun sa matinding pagyanig diyan sa Cebu. Attorney Naalala, Sal, yes, naalala attorney. ko tuloy, naalala ko tuloy yung nung si Presidente Duterte mayor pa. Mhm. Nauna natin, siya nagpunta ron kung walang nakakaalam. Mhm. Balitaan na lang natin, siya ang unang-una nagpunta. Mhm. Ngayon, sa Bacolod ba yun? O sa Tacloban? Sa Tacloban, Tacloban. attorney. Mhm. Yung anong typhoon yun? Undoy ba yun? Yolanda. Tanda, Mm. di ba? Mhm. Mayor pa siya noon, nandun na kagad siya. Ay. Di ba si Presidente Duterte, ayaw na ayaw yung kanyang Mhm. pangalan nakalagay. Pati nga larawan niya, ayaw na nilalagay sa opisina, pinapatanggal niya. Hindi niya pa diniretso, kinukumpara niya na rin lang, hindi niya pa sabihin diretso na pareho mahina. Kung, kung saan Ricardo Saludo. Sorry, attorney. I'm sorry, Sino? attorney. Sino? Ricardo Saludo. Sabi ko, kung saan niya pa dinala eh. Ang conclusion niya, pareho mahina, tapos ang usapan. Ganun lang yun. Eh talagang ganyan. Alam po ninyo, ang pagdating ng isang krisis, doon nakikita ang kalidad, Mhm. ang Mhm. ang katangian ng isang leader. Doon na nakikita ang kanyang kagalingan. At nakikita rin ang kanyang kahinaan. Kaya makikita natin, kinukumpara yung dalawa, mukhang pareho mahina. Yun ang conclusion ng kolumnista. Yes. Totoo yan. Mhm. Talaga, wala eh. Ganyan talaga eh. Kakampi eh. Ganyan talaga. Wala. Parang ano yan eh. Wala. Ever since naman ganyan eh. Mhm. Kaya huwag na ho tayo magtaka. Eh, Di ang mangyayari dyan, mananatili, yung mga pinombra, in-appoint, okay, reklamo nila. Ang kanilang mga kinatawan, hindi nanggaling sa kanilang pagpili, kundi nanggaling sa kapangyarihang pampolitika na may hawak niyan. Hindi ba natatakot? na mag-alsa sila. Kita mo, kahit na anong galit ng tao, sige pa rin eh. Tuloy pa rin at Mhm. tuloy pa rin ang ligaya nila. Mhm. Ayun ang inaantay nila. Yun ang inaantay nila para mahubaran na sila ng tuluyan. Alam siguro niya, madadala yan sa mga promotion. Ang Mhm. butan ni Presidente Marcos Jr., yung sinasabi niyang constitutional duty, hindi para magmatsyag lang, kung hindi proteksyonan ng taong bayan. Kaya yung mga yan, kung nagmamatsyag man, ang minamatyagan nila ang administrasyon ngayon. Nag-aantay siya. Alam mo yung militar, ang record niyan, palaging naghihintay sa taong bayan. Pag nakita na nilang karamihan ay pumunta na sa kalsada at nagpo-protesta, saka lang kumikilos yan. Yan ay nangyari lahat yan sa EDSA 1, EDSA 2, at sa mga lugar sa iba't ibang bansa na pag ang tao ay lumabas na sa kalye at galit na, saka sila sumasama at pinapababa na nila yung mga nasa kapangyarihan. Yan ang mangyayari dito sa ating bansa. Sigurado yan. Walang kaduda-duda. It will come. Nako, Attorney Sal, mahirap kapag feeling mo forever immune ka sa accountability, but you can never run from the accountability mula dun sa taas, Attorney Sal. Pwede mong palusatan dito, pero dun sa taas, hindi ka makakatakbo dun. Kahit dito sa baba, hindi ka makakalusot. Kita mo, galit na nga ang tao. Nag-uumpisa ng bumaha ang kalsada ng taong bayan na nagngingit-ngit at puot na puot sa mga katiwaliang ginagawa ng mga tiwaling opisyalis ng bayan. Samantala, Attorney Sal, tunghayin naman natin yung mga comment mula sa ating mga kabayan. Sabi ni MJ Santos, Panfilo Lacson, di ka ba nanonood ng news? Sa daang libong nagrally noong September 21, ang panawagan ay managot ang mga magnanakaw at BBM resign. Ang mga nagrally ay yung mga tao ring bumoto sa'yo o di ka naniniwala na nanalo ka dahil niloko ng COMELEC ang resulta ng nakarang eleksyon? Ano yung pag-iwas mo na humarap si Saldico sa hearing? Ang dami niyang tanong, Attorney Sal. Talagang sagot doon, para pagtakpan. Wow, napaka prangka ni Attorney Sal.
Ano Bakit really kailangan kung sabi nila, pagtakpan? sabi Bakit ko kung kailangan? dapat din na Aha. bagsak noon. Feeling ko, Attorney Sal, well, this is my own opinion. They are protecting Saldico dahil pag nagpakita si Saldico, baka mag-tell all. Hindi ba, meron na, ayaw ko yung nabasa ko sa social media Yeah, kagabi. statement Alam niya. ko, itong si Sandy ko mukhang nakikinig sa programa natin. Pati, ako dun sa artikulo, yung sinasabi niya, bakit ako lang? Mhm. Sabi niya, dapat si Presidente Marcos Sr. kasama rito. Siya pumirma. Kasi ito yung linya ko na, ikaw ang nag-ayos ng NEP, National Expenditure Program. Alam mo yan. Pagkatapos inilipat mo sa amin, sabi niya, tapos ginawa namin ng paraan. Ibinalik sa'yo. Alam mo kung ano ang mga alam mo, yun ang linya-linya ko. Sabi ko, either, hindi ko alam kung artificial intelligence ito o siya nga nagsasalita. Mhm. Yan ang ganyan ang linya. Kung mga nilaglag niya na si PBBM. Bakit ako lang, sabi niya. Hindi mangyayari lahat yan kung hindi ka pumirma doon sa anong tawag doon sa General Appropriations Act. Mhm. Di ba? Dati, General Appropriations Bill lang yun. Naging batas eh. O, yun ang napanood ko sa social media kagabi. Hindi ko lang alam kung siya yung mismo nagsasalita o AI. Oo. Actually, Teresa, nakita ko yung state, may mga quote card. I'm not sure if it's totoo nga, Teresa. Kasi mahirap din magsabi ngayon nowadays kung totoo. Kasi parang na-scroll ko lang siya sa social media and I'm not sure kung legitimate yung na ano ko. Yun nga sinasabi niya na nagpirma ang Pangulo. Hindi naman pwedeng siya lang ang gagawa. Of course, may approval yun ng both chambers, no, ng Senate and ng Congress. Sino-sino ba yung mga nandoon? Diba? Yung pino-point out niya, Attorney Sal. Hindi pwedeng hindi alam ni Martin Romualdez. So, Attorney Sal, ina-highlight nga ng mga vloggers, Attorney Sal, oy, may pag-amin na dito si Zaltico, ina-highlight nila na kasama si Martin Romualdez, kasama yung Senate and Congress, kasama si Pangulo, yung important points sa sinasabi niya. At yung nga, Attorney Sal, pag ito bang lumabas at bumalik dito sa Pilipinas si Zaldico, mas papabor. Sa tingin ko, baka mas pumabor sa atin, Attorney Sal, kasi feeling ko bibigay na siya because grabe yung pagtira sa kanya sa social media, lalo na ng mga netizen, Attorney Sal. Hindi nga ba? Di ba yung linyang yan eh? Yan ang linya natin sa programa. Yeah. Yan ang linya sa article ko. Ako ang nag-gano'n niya kasi karamihan, parang bilib sila kay PBBM. Siya ang nag-expose ng corruption, di ba? From the very start, ulit-ulit ko nang sinabi, the buck stops with the president. He is accountable because those corruption would have not occurred if he did not allow it, if he did not sign. Kaya yan ang pinupunto natin. Ang problema natin malaman kung AI. And speaking of artificial intelligence, alam mo, nung nasa Paris ako, ang daming nataranta at ang daming tumawag sa akin dahil sinasabi rin sa balita, balita. Balita? Nagbabalita pa si Alex Santos. Kilala natin yun. Na namatay na raw si Presidente Duterte. O biro mo, siya mismo nagsasalita. Kaya tinawagan ko kahapon nagpaliwanag, sir, sabi niya, boss, nireklamo na namin yan. Hindi ako yun. Ako yun, pero hindi totoo. Ako nagbabalita na namatay. Kaya hindi mo na malaman talaga Yeah. Pero ang ano mo lang dyan, Attorney Sal, kung sino yung nag-post. Kasi kung hindi yun yung official na account ng isang network, at kahit pa si Alex Santos yung nagsalita, magko-question ka Hindi naman nag-post no? Some netizen. So kung individual or vlog, hindi official na social media channel ng isang news agency. So question ka din talaga kung totoo yan o hindi. Sabi ko doon sa mga tumatawag sa akin, kayo naman, hindi ba matagal nang pinatay si PRD sa social media, palagi na lang namatay. Pero nagulantang yung mga kababayan natin nung kasi unconscious. Yun, kasabay yung balitang yun, parang kasunod nung sinabing siya was found unconscious. Yes. O kaya parang kapanipaniwala na may nangyari sa kanya. Yeah. So,
everybody's praying for his fast recovery, Attorney Sal, and whoever is the cause or whatever is the cause na kaya siya nawala ng malay, Attorney Sal, mapanagot. Kasi na-high blood yung mga tao, lalo nagkaroon ng picture doon si former Senator Trillanes doon. Sinasabi nila nakabisita, nakapasok daw with the, sino nga yun? Si Matubato ba yun? Kasama niya doon. Hindi ba nakapasok siya, samantalang ako hanggang labas lang ako ng building. Kasi Attorney Sal, inutusan daw siya. Diba yung kinakwento nila na kasama niya yung yung embassy ng Pilipinas na nandun sa Netherlands, diplomatic visit, Attorney Sal, to check on the president. Yung government ng Pilipinas papasok doon kay PRRD para i-check sa kanya. Pero nandoon, ang mag-check si Trillanes. Kung ikaw si PRRD, magugustuhan mo ba yun, Attorney Sal? Sa mukha niya lang atakihin na sa puso yun. Siyempre, hindi naman makakapasok yun kung walang instruction ang presidente ng bansa. Kasi kasama niya yung consulate. Yes. Ano bang under DFA? Ano bang DFA? Di ako ng president. Oo nga, under the guise sa diplomatic nila dyan. Pero yun nga, Attorney Sal, Kaya kung makikita mo sa social media, galit na nagsasalita sina Kong Pulong. Of course, kasi nainis sila the idea na nakapasok doon. Dapat dumaan muna sa pamilya. Di ba dapat magpapaalam mo na yung kahit pa gagamitin nila yung karapatan nila as a diplomatic courtesy na makabisita doon to represent the government. Pero kahit malang heads up, kung hindi kailangan ng paalam mula sa pamilya, they have to ask permission or to mag-heads up, mag-inform sa pamilya na bibisitahin namin. And I think it's karapatan din ng pamilya na someone from the family should be there. Di ba dapat, Attorney Sal, to witness na walang hanky-panky business ang pagbisita nila doon, at may witness from the family or from the lawyer of PRRD habang binibisita sila doon ng gobyerno ng Pilipinas. Maliban pa doon sa sinabi mo. Ang gobyerno nga nagpa-aresto sa kanya, nagpatapon sa kanya, nagpa-kidnap sa kanya. Can you imagine, yung mismong kidnapper, pupunta ron sa selda mo, o didelikado kanin bang buhay mo? Exactly. Tama ka dyan, Attorney Sal. Kaya, hindi ka na hindi nakatakataka na magalit yung pamilya yung mga anak ni PRRD. Ito sa ginawa na yun. Samantala, Teresa, sabi ni Shena, mambabatas pero busy kung paano magnanakaw ng pondo, hindi para magserbisyo sa mga tao, magkakasabwat pa dahil ang Pangulo mismo ang nangunguna sa pagnanakaw ng pondo, palitan ng Pangulo para makakita ng kapayapaan at pondo ng gobyerno. Maluluho ang buhay ng mga kawatan sa laki ng ninakaw na pondo ng gobyerno. Walang subsidy ang PhilHealth matapos kami ng pondo na galing sa contribution ng mga members ito. Uy, Shena, sabi ng Pangulo, ibalik to yung pondo. Attorney Sal, wala bang illegal dun sa movement na yun? Wala kinuha at utos na naman ng Pangulo na ibalik yung pondo. Kaya palitan na raw presidente. Alam po ninyo, kahit palitan yung presidente, hindi natin binabago ang sistema pang-politika at ekonomiya sa ating bansa. Paulit-ulit lang yan. Kaya talaga magkaroon na tayo ng revolutionaryong gobyerno. Sabi naman ni Vicente Foder, the phrase na the buck stops here is a motto popularized by President Harry S. Truman, who kept a sign with that saying on his desk to signify his acceptance of ultimate responsibility for passing or for decisions that reach his office rather than passing the buck to someone else. The phrase itself comes from the slang expression passing the buck, which means to shift the blame or responsibility, which you already mentioned this and explained this, Attorney Sal, doon sa inyong column, and nire-react ko ng iyong viewer. Talaga namang matatalino ang mga televiewer mo, Attorney Sal. Nanonood at nagbabasa ng ating mga... Nagbabasa. Gusto ko yan, mga Pilipinong nagbabasa at na mas lumalalim yung pagkakaintindi nila sa
issue, Attorney Sal, 'di ba? Dapat ganun tayo mga Pilipino, Attorney Sal. Dapat yung understanding natin sa mga bagay-bagay lumalalim din, Attorney Sal. 'Di ba? Kasing lalim ng korupsyon. Ng mga, Dapat hindi yung malalim sa atin, Attorney Sal, hindi yung korupsyon, hindi yung pagnanakaw, kundi yung knowledge, 'di ba? And wisdom. Samantala sabi ni Jonah, Attorney Sal, ako mismo may karanasan sa Philippine Embassy sa Malaysia. Hirap kumuha ng online appointment bago makapunta sa embassy para lang magpa-authenticate ng documents. Hindi pwede walk-in, pero ang booking laging up to 2 weeks lang. Bakit hindi going up to a year para pwede na mag-wait ng 1 year at least? Nakapila ka na. Bakit 2 weeks lang at laging full? Binibenta ba yung slots? Uy, may mga ganong angulo na binibenta yung slots o kailangan mo ba ng someone inside? Yan, o nasa presidente. Isang salita lang ng presidente yan, mababago yung mga rules na yan. Kasi hindi ko naririnig na yung panahon ni PRD kasi sabi niya, maximum of how many hours or days lang dapat may resulta na yung pagpunta ng At ayaw na ayaw ni PRD yung pinapabalik yung mga kababayan natin sa mga ahensya ng gobyerno. Sabi naman ni Unknowncy, talaga naman, pangalan. No jurisdiction po ang ICC at daily human rights violation. The senior citizen, Rodrigo Roa Duterte, free and release him now, bring him back home to the Philippines. Bakit daily human rights? Kaya unknown, lumabas ka na sa kalye at sumama ka na sa mga si Presidente Duterte. Sabi naman, follow-up naman niya, sabi niya, si VP Inday Sara na po ang binibisita ngayon ng mga foreign delegates na mundo dahil sa kanyang accountability, good governance, and public trust. Yan ang seal of trust and confidence ng 100% presidential. But there was, Attorney Sal, sakaling Attorney Sal, may mga, itong meeting ng mga foreign delegations representing foreign governments, Attorney Sal, like the United States, reaching out to Vice President saying na, baka kasi feeling nila mapapalitan na ba yung Pangulo natin because of the instability dito sa politika natin dito sa bansa, and they think, malapit na mag-presidente si Inday. And they're doing this visit, Attorney Sal. Anong pulso mo dito, Attorney Sal? Lahat ng sinyalis kasi kitang-kita na talagang papunta ron ang pagkukuha niya bilang Pangulo ng bansa. The handwriting is all there, on the wall, clear, unequivocal. Mukhang hindi na talaga may iwasan. Sabi naman ni Sara Nakamura, si BBM ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Biro nyo, sa loob ng 3 years, napabagsak niya ang ekonomiya ng Pilipinas at pinalobo niya ang utang ng bansa na napunta lang sa kawatan. Katulad ni Sara, Attorney Sal, umiinit din yung ulo ng taong bayan. Sabi din niya, habang yung si BBM ang nakaupo, wala na pong maaasahan ng taong bayan na umayos ang buhay ng bawat Pilipino, kawawang Pilipinas. Yung kasi sabi ng mga kababayan natin, Attorney Sal, kahit gaano pa sila magpakahirap, Attorney Sal, sa mga trabaho nila, magpawis, kulang na lang dumugo yung mga katawan nila, Attorney Sal, makapagbigay lang sila ng malaking pera sa pamilya nila, Attorney Sal, pero hindi pa rin nila mararanasan at mararating yung mga yung abundance na nararanasan ng mga nepo babies, Attorney Sal, nung mga contractor na to, na never na mararating o mararanasan nung mga nagtatrabaho sa opisina na regular 8 hours yung trabaho, lalo na yung mga hindi talaga fix yung trabaho nila, Attorney Sal, na within 3 months, pwedeng hindi sila regularize sa trabaho. Ito sa dahilan kayo nagagalit yung mga kababayan natin, Attorney Sal. May mga tiwaling opisyalis, may mga nepo children. Ang kanilang team sa kalawa kung walas ng pera ng bayan. Alam mo kung Ito. Kasi kinakanta nila, never, never, never enough. Talaga naman nakabirit si Attorney Sal sa never enough. Akala ko kakantay mo yung money, money, money ng ABBA. Sabi naman ni Isabel Santiago, Attorney Sal, bakit po hindi pa sabihin ni Boying si Gutesa? Nag-witness lang naman po yun sa Senado at for
For aid of legislation po yun. Hindi naman po korte. Tama ba yun, Attorney Sal? Bakit si Gutesa ang pinahahanap ni Boying Remulla? Bakit hindi si Saldico? Mukhang pinagtatakpan nilang pekeng poon nila. Nakakagalit na po ang government ngayon, yung hirap po namin mga OFW para sa tax namin. Saka alam mo, natatawa ako dun sa mga kumukontra kay Gutesa dahil hindi notaryado. Mhm. I want to be kind. Ayoko nang tawagin silang bobo. Ay, sa lagay na yan, kain ka pa ha? Pero, alam mo, ba't kailangan mo ng notaryo? Yung kanyang dalang ginawang yung mga statement niya, dinala niya sa Senado. Sinumpaan niya na nga doon eh. Ano mo bang hinahanap mo notaryo? Doon na nga mismo sa komite, nagsumumpa sa Senado. So, ang mga kabalbalan, pinagsasabi niya. May napapansin yung mga kababayan natin, Attorney Sal, para nag-iiba yung ihip ng hangin ng mga humaharap sa Senado matapos kausapin ng DOJ. Hindi lang yan, di ba? Sa social media, napanood mo? Ito si Boying Remulla, pinalitan yung statement ni Binigyan ng Alcantara. papel. Ito yan. Kasi Alcantara, hindi mo malaman kung anong gagawin niya. Oo Kung nga eh. pag ganun siya, Diyos ko, sabi niya, ano nang gagawin ko? Kaya siya nilapitan ni Senator Marcoleta at Senator Bato. Tapos, di ba, nakita mo na parang binabalik ni Senator Marcoleta at ni Senator Bato yung ginawa ni Secretary Boying Remulla nung inabutan siya ng papel. Tapos gumaganon siya. Pailing-iling yung ulo ng ni Alcantara. Kaya nung si Duquesa, nandun, di ba? Tapos biglang dumating si Boying Remulla. Mga netizen, ayan, tumabi. Ako, delikado na naman yan. Ay, pero wag ka, Attorney Sal. Feeling ko hindi naman basta-basang masisindak si Gutesa kasi tinanong siya sa Senate eh. Can you protect yourself? Aba, Marines kasi siya, Attorney Sal. So, kudos sa kanya. Sabi naman ni Kabisin, Attorney Sal, sa opinion niyo po, may saysay pa po ba ang peace rally? Puro peace rally kasi at nakakahon. Di umano sa puro peace rally pero wala namang epekto sa kasalukuyang administrasyon. So, anong gusto dito, Attorney Sal? Gusto niya maging violent yung mga rally? Ayaw niya ng peace rally? Mali siya doon. Alam mo yung, tingnan nyo na lang yung nangyari sa EDSA 1. Peace rally yun ah. Kaya kasi nga, ang tinitingnan ng militar, yung lawak, yung laki, yung gaano kadalas ang minsan. Ang problema, gaano kadalas ang minsan ang nangyari. Paminsan-minsan lang. Dapat kasi systematic, regular yan. Kaya yung EDSA 1, EDSA 2, ganun ang pangyayari, ganun din ang mangyayari sa EDSA 3. Nagsimula na. Palagay ko, tuloy-tuloy na yan. Huwag kayong masyadong mainit. Basta lumabas na kayo sakaling mapayapa, sigurado may mangyayari. Sabi naman follow-up naman ni Kabisin, sabi niya, sila mga government officials na korap, pati ang mga politiko, itapon na lang sa Sentinel Island. Doon sila para gawing target practice ng isolated indigenous tribe na naroon. Talaga, saan ba itong Sentinel tribe na to? Sentinel Island na to. Sabi naman ni Mel, Attorney Sal, why is that kasama si Trillanes sa naganap na 10th Seminar on Cooperation with National Focal Points at the seat of the ICC noong isang buwan? Is he the representative of the Philippines? Siyempre, kasama yan sa senaryo, sa script ng administrasyon. Ginagamit nila si Trillanes. Yun naman si Trillanes isang katutak na kasi na napakasinungaling naman yun. Kaya ginagamit siya. Paggamit naman. Sabi naman ni Anita Go, salamat po, Attorney Panalo. It is always fun to watch your program. Lots of common sense and some humor. Philippines will never get up until those corrupt are executed or at least discontinue the party list na very dumb naman in the House of Congress. Eliminate them. They are too dumb and expensive. Nagnanakaw pa. Alam mo, parang pagod na rin ako kahuling mensahe. Paulit-ulit lang tayo Wag naman. Natin, abangan ang pagpapalit ng your guess? Your guess is good as mine.